One quick question lang po kay Secretary Vince Dizon. Marami pong, malaki pong tinapyas doon sa budget ninyo, lalo na po sa flood control. Pero my question is, well, I wasn't here during the first hearing. Ano po magiging impact nito sa infrastructure? So are we looking at wala na tayong totally flood control? May mga problema pa rin po tayo sa baha. So are we not going to deal with our floods in the future? Next year? Hahayaan na lang nating bumaha ang buong Pilipinas? How will you handle this? Malaki-laki po ang tinapyas eh. 250 billion po. 255 billion po eh. So, paano ho ito, Mr. Secretary, Mr. Chair? A very, very important observation, Mr. Chairman, by Senator Tulfo. Una-una po, meron pong naiwan na 15.7 billion na flood control for foreign assisted projects. Ito po yung mga pundado ng mga tanyag na partners natin tulad ng ADB, ng World Bank, ng Japan. No, yan po talaga naman pong makakasiguro tayo na hindi mananakaw yung pondong yan at maayos po ang pagkagawa ng mga flood control projects na yan. Pero ang very important po is na sinabi po ng ating Pangulo, dahil po na siniwagat niya at nakita natin lahat na napakalaking pagnanakaw po dito sa mga locally funded flood control projects. Ang sabi po ng Pangulo sa akin at sinabi din niya po ito sa Kongreso na, teka, stop muna tayo. Pero hindi po ibig sabihin nun na wala po tayong gagawin. No? In the next few weeks po, meron tayong i-implement na malaking flood mitigation program together with other agencies of government and local government units. No? Ito po ay ang massive clearing ng ating mga waterways, hindi lamang sa Greater Metro Manila area, kasama na ang Bulacan, kundi sa lahat ng mga major cities po natin and flood-prone areas sa buong bansa. No, yung na-discover yung Mr. Chair, Secretary, na flood control na binawas po ninyo, does this mean na hindi sila importante? I mean, does this mean na itong flood control na tinanggal ng Pangulo, it's not really important, ito ay gawa-gawa lang, kaya tinanggal at wala naman magiging epekto kung tanggalin ng Pangulo ngayon, alisin natin itong pondo 255 billion na naka-allocate for flood control. They're not really necessary. Is that what it is? Unang-una po, no, I think ang naging desisyon ng Pangulo para maiwasan na ang muling pagnanakaw ng scale na ganito. Mr. Secretary, my point is, so nakikita ho ninyo, ni-review ninyo ito, was this your recommendation to the palace? Sir, alisin natin ito kasi parang mukhang may kikita lang dito sa 255 billion. Was it your recommendation? Opo, to be quite frank about it, yes. Kasi nga po, marami, if not halos lahat po siguro, ng mga iniimbestigahan natin from the past. No? Unang-una, hindi na plano ng tama. And I think, I'm happy to see Undersecretary C.P. Davidier of the DNR. I think he can bear us out on that. No? Na marami sa mga flood control projects, halimbawa po, itong mga revetment, no, yung mga pagtatayo ng mga dike, no, hindi lang ho sa hindi nakatulong, I think in some cases, nakasama pa. No, yun din po ang naririnig namin. Halimbawa, dito po sa mga reklamo ng ating LGUs tulad ni Mayor Joy Belmonte sa Quezon City na hindi lang sa walang epekto, walang magandang dinulot, nakasama pa. No, sa mga areas na dating hindi naman tinayuan nitong mga so-called flood control projects. So, tingin ko po, ang sabi po ng Pangulo, una, hintuin muna natin yung pagnanakaw kasi mukhang ginamit lang to para sa maanumalyang rason. At ikalawa, planuhin na natin ng mabuti. Kaya po ngayon, kami po nakikipag-usap na po ngayon sa DNR, sa UP, sa Project NOAA, sa
sa iba't ibang mga tanyag na ahensya na dayuhan tulad ng ADB at World Bank at JICA para po maplano na nating mabuti. Kaya po sa susunod na taon, kapag obviously kailangan na nating mag-invest muli ng malakiang pondo para sa flood control, ito po ay yung tama ng flood control. So what you're saying is, Mr. Chair, Secretary, yung flood control ng National Flood Control Program, hindi flood control ni congressman, hindi flood control ni politiko, kundi Tama it's a National Flood Control Program wherein totoo. Tama Wherein talagang it will resolve our flooding here in our country. Hindi yung re-resolve lang doon sa isang lugar at may kumita, pero this one is national in, Yes, in nature. tama po kayo. National at properly planned flood control mitigation program. Tama po kayo, Senator. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Just to thank you for the intervention, Senator Tulfo. Tuloy ko lang yung kanina, no, yung like in 2024, Secretary Dizon, may nakita kaming construction of multipurpose building, Barangay San Sebastian, Jones, Isabela. Ito most likely siguro iba-iba itong location, no. Kung hindi man kagaya kanina napakita natin sa Muntinlupa, iba-ibang location to. Pero if you look at the title, parang isa lang siya, no. Kaya hindi rin fair doon sa LGU at sa congressman dahil baka ma-accuse siya na isang one and the same lang at paulit-ulit lang yung project. Pero may nakita rin kami, next slide, na 4 times nag-appear. 2023, 2024, 2025, 2026. Kagaya ho yan, construction of multipurpose building, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, Misamis Oriental. Ako, ang suspecho ko dito parang sa Muntinlupa ulit, baka iba-iba ho yan. But the thing is, dahil nga walang detalye, hindi natin alam. Yung mga road construction naman, malamang continuation to. No? Kagaya to construction road in Barangay Kawasan, Lugisan, Cebu. No? Dahil wala ngang station number, hindi natin alam kung ito ay continuation or bagong kalye or what. No? So, I think yung isa-submit nyo sa amin o nasubmit na may station number, malaking bagay yan. No? I think that will solve a lot of the problems dito, majority of the problems. Hindi ko sinasabi na mayroong pong ghost project dito, may katiwalain dito. Ang sinasabi ko lang, posibleng magbukas to ng korupsyon. No? Posibleng magbukas to ng ghost projects na ayaw natin mangyari. So, ibigay namin yung file sa inyo, Secretary. Isama nyo na rin to sa review nyo. Yes po. Please, Senator, and again, we want to thank you for your efforts here. Kasi, clearly, this has been going on for a long time already. It probably predates 2023, most likely. No? And this is beyond you, kasi bago pa ito Opo. na na-appoint. And ano po, para ho sa akin, ayusin na ho natin ang tama ngayon. And please, we will get the list. Again po, no, this is clearly not in the same list that was initially sent to us it's not. last week. So, we will include this in our submissions for Friday. And if hindi ho ma-justify, hindi ho mabigyan ng detalye, tatanggalin na lang po natin ito. Thank you. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Thank you, Secretary. And thank you for your cooperation. Importante ho yung cooperation nyo dahil Always pareho po. naman yung gusto natin. Malinis yung budget, maging maayos yung budget para hindi na maulit yung 2025 na nangyari. And earlier than 2025. No?